Balitang AI. Ang una at nag-iisang AI News ng Pilipinas. Pilipinas, ang kauna-unahang bansa sa buong Asya na nakatanggap ng full sponsorship mula sa high level para sa isang malaking community event. Buong suporta, walang labis, walang kulang. Nitong Agosto 10, 2025, ginanap sa Quezon City ang HL Accelerator Summit kung saan mahigit 1,500 digital professionals at freelancers ang nagtipon-tipon. Kasama pa ang mga bisita mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Hindi lang ito seminar. May live hiring mula sa mga international companies galing Australia, US at UK. Mga posisyong gaya ng virtual assistant, CRM specialist at marami pang iba. Trabahong may mataas na sweldo at kumikilala sa husay ng Pinoy. Isa sa mga co-founders ng HL Accelerator ang nagsabi, hindi lang sila nagtitrain para sa mga trabahong darating pa lang. Ang misyon nila ay tulungan ang mga tao na makahanap ng trabaho ngayon. At dahil first anniversary ito ng HL Pilipinas, mas naging espesyal ang okasyon. Ayon sa datos, 70% ng mga sumali sa programa ay nakakahanap ng kliyente sa loob lamang ng 30 araw. At higit sa kalahati, tumataas ang kita. Trabaho? Oo. Pero higit pa roon, bagong buhay ang nabubuo. Suportado ito ng DICT, lokal na pamahalaan ng Quezon City, at EDGE PH program na tumutulong sa mga digital workers sa gig economy. Mga kilalang speakers tulad ni Chinky Tan ang nagbigay inspirasyon. Ayon sa kanya, minsan isang ideya lang ang kailangan para madoble ang kita. Patunay ang summit na ito na kaya ng mga Pilipino na maging digital leaders sa buong mundo. Marunong tayo sa English, mabilis mag-adapt at higitan sa lahat, handang magsumikap. At kung magpapatuloy ang ganitong direksyon, hindi malayong maging digital workforce capital ng Asia ang Pilipinas. Para sa 1,500 participants, ito ang simula ng bagong pag-asa, pag-angat at pambansang pride. Balitang AI, how to get the best out of ChatGPT. Alam natin, kahit gaano kagaling ang AI, kung hindi mo ito marunong tanungin, pangkaraniwan lang ang sagot. Ang sikreto? Tama at malinaw na tanong. Isipin mo ang AI na parang kausap. Kapag alam niya kung sino ka, ano trabaho mo, at ano pang gusto mong makamit, mas eksakto at mas kapaki-pakinabang ang tulong na maibibigay niya. Halimbawa, para sa mga writers, students o researchers, kayang gumawa ng AI ng step-by-step guides, mag-summarize ng mahahabang articles o magbigay ng mga bagong ideya. Sa opisina, kayang gumawa ng professional emails, meeting agendas at productivity tips, lalo na kung malinaw mong sasabihin ang tone, haba ng sagot o format na kailangan mo. Ang sikreto? Be specific. Mas malinaw ang tanong, mas malinaw ang sagot. Pero tandaan, hindi AI ang bida, ikaw ang tanong mo. Kaya huwag matakot mag-eksperimento at maging curious. Magsimula sa mga simple task gaya ng pag-summarize ng emails, proofreading o pag-brainstorm ng ideas. Sa mabilis na mundo ngayon, malaking bentahe ang mabilis matuto at mag-adapt. At kung gagamitin ng tama, walang limitasyon ang pwedeng marating ng creativity mo sa tulong ng AI. AI 101. Your voice, your future. At ngayon, magkukwentuhan tayo. Hindi lang tungkol sa teknolohiya, kundi tungkol sa kinabukasan na dumarating na mismo sa pintuan natin. Usapang kung paano natin, mga Pilipino, haharapin ang bagong mundo. AI. Artificial Intelligence. Kung dati, parang pelikula lang ng sci-fi, ngayon, realidad na. At hindi lang sa ibang bansa nangyayari, kundi dito mismo sa Pilipinas. Alam nyo ba, noong early 2000s pa lang, may mga AI projects na tayong nasimulan, pero noong 2021, mas seryoso na itong tinutukan na ng inilunsad ang NCAIR o National Center for AI Research para itong central hub na ginagamit ang ASI para mas mapabilis ang proseso ng gobyerno.
at mas mapaganda ang serbisyo para sa tao. Isa sa mga unang nagpakita ng husay sa larangang ito ay si Ariseo Bonifacio, isang tunay na AI pioneer. Noong 2009 pa lang, gumawa na siya ng chatbot gamit ang machine learning. Hindi para magpasikat, kundi para makatulong sa mga doktor, security guards, at mga ordinaryong tao. Yan ang klase ng inobasyon na may puso, inobasyon na may malasakit. At alam nyo ba, sa isang survey, lumabas na 78% ng Gen Z ay positibo sa AI. Pati millennials, Gen X, at kahit boomers, karamihan open din. Ibig sabihin, halos lahat ng henerasyon handa na. Ngayon, marami ng local companies na gumagamit ng AI, gaya ng Coins.ph, Maya at Grab, kadalasan para sa customer service at fraud detection. Pero karamihan pa rin ng ginagamit nating teknolohiya ay gawa pa rin ng ibang bansa. Kaya sana, mas suportahan natin ang sariling gawa ng mga kapwa Pilipino. Kung atin, para talaga sa atin. Sa education, may mga universities na nagtuturo ng AI gaya ng University of the Philippines at University of Batangas. Pero sana mas lumawak pa. Kasi AI hindi lang para sa mga programmer. Pwede ito para sa teachers, freelancers, small business owners. Lahat pwedeng makinabang. Oo, may mga hamon, mabagal na internet, kakulangan ng digital access sa ibang lugar. Pero gaya ng kasabihan, kung gusto, may paraan. At kung magsasama-sama ang gobyerno, paaralan at pribadong sektor, makakahabol tayo. Kaya mga ka-AI, AI ay hindi lang pang ibang bansa. Kasama tayo sa kwento. At kung gusto nating makisabay sa mundo, ngayon ang tamang panahon para matuto, makibahagi at mag-ambag. Pero teka, usad tayo sa isa pang usaping mas parang pelikula pero nangyayari na rin ngayon. World ID. Ito ay proyekto ng kumpanyang World dating WorldCoin. Simple lang daw ang layunin nila. Siguraduhin na tao ka online. Kasi sa dami ng bots, AI, at deepfakes, paano nga ba natin malalaman kung tunay ang kausap natin? Ang sistema nila ay gamit ang orb, isang bilog na device na iniskan ang iris ng mata mo. Pagkatapos, gagawa ito ng proof na unique human ka. Wala raw pangalan, wala ring picture. Code lang na hindi daw matrace pabalik sa'yo. Ngayon, bakit sa Pilipinas agad ito inilunsad? Kasi raw tayo ang social media capital of the world. Laging online, laging updated. Perfect testbed. Pero, ironya, madalas din tayong target ng identity scams. Alam nyo ba na 4,000% ang tinaas ng deepfake-related fraud mula 2022 hanggang 2023? Nakakakaba, hindi ba? Nagsimula na ito sa ilang bayan sa Bulacan, Plaridel, Pandi, Pulilan. May booths na rin sa Green Hills at marami-rami na ring Pinoy ang nagpaskan ng iris nila. Pero ito ang malaking tanong. Ligtas ba ito? Kasi may ibang bansa na nag-ban ng project, gaya ng France, Kenya at South Korea, dahil usapin ito ng privacy. Biometric data ang pinag-uusapan. At kapag personal identity na ang nakataya, dapat doble ingat tayo. Kung magtagumpay ang World ID, posibleng ito na ang maging global standard sa digital identity. Pero para kanino ba talaga ito? Sino ang makikinabang? At may choice pa ba tayo kung ito ang maging norm sa buong mundo? Mga ka-AI, ka-bosses, at AI talkers. Sa dulo ng lahat ng tech na to AI man or World ID, isa lang ang dapat nating itanong. Ginagamit ba natin ito para sa kabutihan? Kasi ang tunay na progreso, hindi lang nasusukat sa kung gaano ka-advance ang teknolohiya, kundi kung paano nito pinapabuti ang buhay ng mas marami, kung paano nito pinapalapit ang tao sa oportunidad, at kung paano nito pinapalakas ang tiwala sa isa't isa. Ako po si Pochulo De Leon Gonzalez, ang inyong AI Voice Master. At sa panahon ng AI at digital identity, piliin mong maging edukado, maging mapanuri,
maging totoo kahit sa digital na mundo. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Stay curious, stay kind, and always speak with purpose. Balitang AI. AI on the road with Voice of Magic, exploring AI in every corner of the Philippines. Hello, great day. This is Mac Florendo, the Voice of Magic. At nandito tayo ngayon sa labas para magtanong sa mga kapwa nating Pilipino kung ano ba talaga ang AI para sa kanila. Hi, my name is Rin, and for my answer in AI is a tool, so obviously it has its pros and cons. For most people, the cons are like heavy since there's AI art and which really disrupts artists. But for other like businesses, it could help improve the company's growth, the profit. So it's still a tool for me, and I think I'm more on leaning in terms of like in the companies and more in business. It's okay as long as it still has the ethics. It's what do you call it? Ito, follow-up questions Okay. Ikaw personally, do you use AI for personal use? Opo. Pero not like on art that is stolen from other artists. More on like simple tasks, like automating tasks, Yeah. only on that purpose. But on others, no, I prefer not to. Sige. Yun po. Ano tingin mo sa regular Filipino, like regular worker? How do you think it will help them? Like farmers, tendera, or janitor? Do you think it will help them? I'm not entirely sure, but because AI for like general use, it's still like in its basics pa lang po. And there's like much further big data. For example, like for farmers, like may camera, there's sensors, and using AI to like study its growth. There's like a way big progress pa dun, and I don't think we're still there. Oh. Yun po. Sige. Yun lang po. Thank you so much. I'm Villajan Di Credo. Sir, anong tingin niyo sa AI? Tingin ko naman po sa AI, parang ano lang po, okay naman po siya. Parang maganda po yung idea ng AI kasi mahilig po ako sa sa mga science fiction na ano. Kaya parang maganda po yung AI para sa akin. Kasi ang problema naman po sa kanya, yung tao pong gumagamit. Kasi sila po yung ng prompt na parang pagkuwari AI art, parang May unethical. unethical yun. Yung tao po yung nun, hindi po yung mismong AI. Hindi yung tool. Oh yeah, yun po. Kaya, Ano tingin mo, paano siya makaka-apekto sa normal na Pilipino? speaking po of science fiction, tawag dito, ito tawag doon na parang, and solar punk. Yung po naisip kong pwedeng apply doon. Parang, magiging useful po yung AI sa, tawag dito. Hindi na po yung farmers mismo yung mag-iisip kung kailan maganda yung itanim ito. Parang AI na po, mag-automate na po siya pusa. So, hello po. I'm Irish po. And may question ako sa'yo, anong tingin mo sa AI? So, AI is artificial intelligence. So, someone na gumagamit nito everyday, alam naman po natin lahat yung ChatGPT, right? Yon. So, sobrang laking tulong po siya sa akin sa ACADS ko kasi mas napapadali po yung paggagawa ko ng mga materials. Dahil ang course ko po ay teacher sa PUP po. Sure. Pero, at the same time po, hindi po dapat nire-rely lahat ng bagay sa AI kasi minsan po nakakalimutan na natin kung paano mag-isip ng sarili lang natin. Kasi kapag nag-AI tayo, nire-rely na lang natin lahat dun eh. So, hindi na tayo nakakapag-isip ng kung tama ba yung kinoconstruct natin, ganyan. Kasi nakasalalay na tayo dun sa correction ng ChatGPT or ng AI. So, pwede rin po kasi siyang magamit sa iba't ibang bagay. Like, pwedeng magaya yung info ng isang tao
or magkaroon ng parang identity crisis somehow sa learning ng isang individual. No? So, yun po. So, pwede siyang bad, pwede rin siyang good. Basta wag lang sobrang dependent. Yes po. At saka ano din po, like dapat alam natin yung limit natin kung hanggang kailan at saan lang natin siya gagamitin. Eh syempre, wag sa masamang bagay. Sa tingin mo, paano makaka-benefit yung talagang normal na Pilipino? Or wala Sa lang? tingin ko po, yung AI sa magsasaka, pwede po siguro siyang ma-incorporate sa mga equipment po ng farmers. Kung pwede po natin gawing mas paano ba yun? Like parang mas maganda or enhance po yung mga ginagamit ng mga magsasaka. Kasi pwede naman po siyang i-apply sa mga robotics, ganyan, sa mga machine po. So parang mas maging madali po yung pag-aani ng mga palay. Pwede pong ayun po, may enhance po yung mga Ibig machines. sabihin, makakatulong talaga. Yes po. So, hi, I'm Danica Ormeo. So, one question, anong tingin niyo po sa AI? I think AI can be both good and bad. Good when it comes sa help sa mga students, like Siri. So, na-help niya yung mga tao when it comes sa pag-alarm kagad, kahit na napapagod ka na, ganyan. Kausapin mo lang si Siri to set your alarm, then siya na magsiset. It helps na malesen yung task nating mga tao. And bad naman in a way na it makes people lazy. So, yung AI kasi parang ginagawa niya yung mga tao na hindi makapag-isip ng agad-agad. So, parang nagre-rely masyado ngayon yung tao sa AI, tapos masyado na silang lazy kasi tinutulungan nga naman tayo ng AI. So, ayun. Ano tingin mo maging epekto nito sa mga normal na Pilipino? Yung mga normal na manggagawa? Meron ba siyang epekto o wala? I think good effect naman when it comes sa paggamit nila ng AI. Kapag kasi sa mga worker na normal na kunwari pagod nga sila paggamit nga nila ng Siri, ganon. So, mas malilesen yung mga workload nila. Tapos, sa din, pwede naman sila mag-help din sa mga katulad ng ChatGPT, ganyan, to help them sa mga works din nila. Pero, yun nga po, may bad side nga po na sabi ko kanina na parang kung magre-rely lang tayo sa AI, parang, yun nga, gaya nga nasabi nila na parang mapapalitan na rin tayo ng AI sooner, pero still, I believe naman po na yung AI will just help people pero will not dominate yung people. Yeah. Sige po. Thank you. Salamat. AI on the road with Voice of Magic, exploring AI in every corner of the Philippines. Okay, mga ka-AI, dito po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng AI Talks with the Voice Master. Kanina, tinalakay natin kung gaano kahalaga ang AI sa edukasyon mula sa DepEd, CHED at TESDA hanggang sa pangarap na maging AI literate ang bawat batang Pilipino. Okay, naway naliwanagan kayo na ang AI ay hindi banta, kundi oportunidad. Hindi ito papalit sa tao o sa guro, kundi katuwang po ito. Best friend natin yan dapat. You are your AI. Hindi ito para sa iilang may access lang, kundi para sa bawat Pilipino. Okay? Okay. So, tandaan ninyo, ang kinabukasan ay hindi hinihintay. Ito ay inihahanda. Kung gusto nating makita ang bansang Pilipinas na umunlad at competitive, dapat magsimula tayo sa tamang edukasyon. At kasama na riyan ang AI. Alright, so ako po si Pocholo De Leon Gonzales, ang nag-iisang voice master ng Pilipinas, founder ng Creative Voices Productions, CVAP, at ng AI Education PH, AI Negosyo, at AI Certified Voice Artist Program or Certified AI Creators Program. Uy, i-like nyo rin yung page ko yung The Voice Master. At YouTube channel, meron po tayong The AI Talks with The Voice Master. O yun yung AI Talks Radio. Okay? So, ang dami pa nating dapat pag-usapan pero kulang po ang oras natin at dito po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat Radyo Pilipinas, kay Sir Dindo Amparo at syempre kay Sir Kiko Flores at sa ating mga kaagapay na nagbibigay boses sa kinabukasan ng ating bayan. Alright, so hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 lang po ng umaga hanggang alas 9 ng gabi.
Ay, hindi. Tagal pa rin. Alas 8 na umaga hanggang alas 9 ng umaga. Sama-sama pa rin tayong mag-aral, magbago at umangat dahil dito sa AI Talks. Ikaw, ako, tayong lahat ay may pera sa AI. Wow, pera. Ano yung pera? Pag-asa, edukasyon, responsibilidad, at aksyon! Pera! Great day, mabuhay! Ako po ang inyong voice master nagsasabing ang tinig ng kinabukasan ay nasa kamay ng mga marunong at matalinong Pilipino. God bless!